Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kalagayan ni Kris Aquino. Tuwang-tuwa at muling nabuhayan ng loob ang mga loyal fans at sumusubaybay sa Queen of All Media, TV host at actress na si Kris Aquino nang makita nila ang latest photo nito kasama ang matagal na niyang kaibigan na si Darla. Umani ng magagandang reaksyon mula sa netizens ang Instagram post ni Darla na kuha sa tinutuluyan ni Kris Aquino sa Amerika kamakailan lang kasama ang dalawa niyang anak na sina Bimbi at Joshua. You always make time for family. Happy to visit and catch up with you and the kids while you're in the US, Chrissy. Continuously praying for your well-being. Love, love, love you. Bim and Kuya always. At Kris Aquino, ang caption ni Darla sa ipinost niyang photo na may kasama pang heart emoji. Maraming mga loyal fans ni Kris Aquino ang natuwa sa pagbisita ng dating head writer ng Kris TV sa mag-iina at ayon nga sa mga netizens, mukhang patuloy na ang pagbuti ng kanyang kondisyon dahil unti-unti na ring bumabalik ang kanyang itsura. Bago ang pagkikita nila sa US, ang huling pagbisita niya kay Kris ay noong nagdaang April. Iyon din ang una nilang pagkikita makalipas ang 3 taon, panahon ng pandemya. Pero ani Darla, hindi naputol ang komunikasyon nila. Ganun talaga pag yung katrabaho mo nagtitiwala sa'yo at tinatrato kang kaibigan. Eventually, magiging pamilya talaga kayo. Kaya nakaka-emotional to si Kuya and lalo na si Bim na literal kong nasubaybayan ang paglaki. Ang pahayag ni Darla sa kanyang Instagram post noon. Nauna nang ibinalita ni Kris Aquino na maaaring 18 buwan siya mananatili sa Amerika para sa kanyang extensive diagnosis and treatment na magsisimula sa susunod na taon. Narito naman ang pinag-usapan ni na Christopher Min, Romel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now Na! Natatandaan niyo po mga kachika, ilang episodes na po ang nakararaan ay inilabas namin dito na uwing-uwi na po si Kris Aquino, di ba? Yes. At pati daw si Josh at si Bimbi gusto na raw pong umuwi ng Pilipinas. Isang gamutan na lamang daw po ang kailangan at makauuwi na sila. Pero noong November 12 episode po ng Showbiz Now Na, ikinorek tayo ng isang source na tumawag sa akin. At ang sabi, imposible, hindi pa makauuwi si Kris. Paano siya uuwi? Hindi nga siya makatayo na walang gumagabay. Gagabayan siya, uupo lang siya sa wheelchair dahil yung balanse niya ay talagang hindi maganda. Ay, Oo, yun ang sinabi sa atin. At hindi rin totoo na siya ay nadagdagan ng timbang dahil pumayat pa siya ng pumayat. Nahulog ang kanyang timbang, di ba? Buti lang may mga kaibigan tayo mga stores na itinutuwid. Tinutuwid na willing naman tayo at nag-accept po kami. Tinatanggap po namin yun. At kailan lang po, ilang araw pa lamang po ang nakararaan sa pinakahuling IG post po ni Kris Aquino. Yung pong mga ibinalita namin dito ng November 12 ay kinumpirma niya tulad ng sinabi niya doon na hindi siya nagpupunta sa mall, sa supermarket at sa restaurant. Kasi may nagbalita nga po sa atin noon na may nakakita raw pong mga kababayan natin, mga Pinoy na nag-momoling daw si Kris. Kumakain daw po sa restaurant kasama ang kanyang mga anak. Kinumpirma po ni Kris yung aming itinuwid na balita dito na hindi pa siya nakalalabas nung center kung saan siya naroon. Hindi siya nakakapunta ng restaurant, hindi nakakasilip ng mall, lalo ang pag-shopping. Hindi po niya yon nagagawa dahil nandun lamang po siya dun sa lugar kung saan siya nag-stay. Diba? Wendell, ano masasabi mo? Ano masasabi ko lang yan dun sa kay Kris? Kasi diba yung sinasabi niya nga, ililipat na siya papuntang Singapore, diba? Para dun sa gamutan. Pero di ba sinabihan nga siya ng doktor na hindi siya pwede makaalis? Hindi pwedeng umalis. Ito pa po ang latest. Siya na mismo ang nagkumpirma. Yun pong resulta ng mga eksaminasyon niya noong 2018 sa Singapore ay iipunin pong lahat mula Singapore, Texas at Los Angeles, California. Pagsasama-samahin po yun para matrace po kung saan nanggagaling yung 100 plus allergies. Talagang hindi ba trace? Yung autoimmune. At
sa ganyan naman yung talaga, Tita Christy, di ba? Kailangan ng doktor yung abstract. Kasi babasahin medical abstract. Medical abstract. Babasahin kasi ng doktor yan. Kasi sila lang nakakaalam kasi ng mga term yan doon. Interpretasyon. Babasahin nila yan kung saan ang galing yung sakit niya at kung ano yung dahilan ng sakit niya. Lalo na yung mga immune, yung autoimmune niya. Saka yung kanyang timbang na hindi nadadagdagan. Lalo at kinumpirma rin niya na doon sa center, sabihin na po nating center kasi hindi naman po ito ospital. Kinumpirma niya na ang mga pasyente raw po na mayroon nung sakit na tulad ng kanya na hindi matunton ng mga dalubhasa ay talagang doon talaga pupuspusin yung gamutan. Ay, napakatindi nun. At saka nakakalungkot lang na ibigay mo pasalin-salin pa iba-iba na siya. Pero yun pa rin, wala pa hindi rin. pa rin matrace. Oo, yun ang nakakalungkot. 100 plus yung allergies. Padagdag ng padagdag. Oo. At eto pa, sabi niya, sagad sa buto na raw po ang kanyang nararamdaman. Iniba lang niya ang termino. Ang sabi natin, hirap na si Chris Aquino sa kanyang kondisyon. Tama. Sagad sa buto. Yung ubo raw po niyang tuyon-tuyo. Talagang dry cough. At saka daw po yung kahirapan sa paghinga. Hinahabol ang paghinga. Oo. Diba? Yun ang sinabi niya. Hirap na raw po siya talaga at talagang hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Napakahirap po noon na may pera tayo, di ba? Siya ay sagana sa pampagamot. Pero paano po yun? Kung hindi naman po diretsong matrace ng mga doktor, ng mga pinakamagagaling ng doktor doon sa kanyang nararamdaman kung saan nag-uugat ang kanyang sakit. Kaya minsan sasabihin mo pa, di baling wala ng pera, basta wala lang sakit. Oo. Diba? Kasi health is wealth. Di ba? Oo. Sabi nga natin, di ba? Yung kagandahan ng ating kalusugan, yung maayos nating health, ay hindi nabibili. Pero kapag inaalagaan po natin ang ating sarili, isa pong pundasyon para tayo makaipon. Dahil hindi tayo maglalabas ng pera. Kaya yung sinabi nga doon, more prayers pa, di ba, para sa kanya. At saka, di ba, sabi niya, Happy Thanksgiving. Yung palang post niya, yung Happy Thanksgiving Day. Thanksgiving Day yun. Amerika pala yun. At saka yung sinabi niya na, yung balance daw niya, very awful. Napakahirap po nun. Huwag na nating sabihing vertigo yan. Yung malilyo o mahilo lang po tayo ng pansang mandaling panahon, pagising natin, problemang malaki na po yun. Yun pa kayang hindi balanse ang ating kondisyon. So, kailangan talaga lagi siyang nakaupo. Kasi kung nakatayo siya, kailangan niya pa ng kasama. Ngayon, pag naka-wheelchair siya, hindi na siya matutumba. May aalalay dapat sa kanya. Meron dapat na gumagabay. Ganon. Alam niyo po, yung maraming salamat dun sa source na nagtama sa amin ng mga detalye tungkol sa kondisyon ni Chris Aquino sa LA. Lahat po ng kanyang sinabi na inilatag naman po namin dito sa SNN. Yun po mismo ang mga detalye na kinumpirma ni Chris Aquino sa kanyang pinakahuling IG post. Correct. Diba? Ngayon naman talagang hinihiling natin, diba, Nay? Para matapos yung usap-usapan ng kung ano-anong bersyon na sakit, magaling na siya, ano pang sakit niya. At least, pagkatapos natin ibalita ang correction ng isang source natin, ay ito na siya. Naglabas na siya ng talagang yun yung nakakatawa. Palagay ko yung source natin ay merong connection. Kundi man sa mga doktor, doon sa center kung saan siya nandoon. Posible na kasi tumbok naman natin yung mga paano niya malalaman na hindi balanse ang kanyang timbang? Paano niya malalaman na siya'y nahihilo at hindi nga makalakad, kailangan ng gabay? Paano niya malalaman na hindi nga kumakain ng solido? Correct. Diba? At puro gamot lamang po. Paano niya malalaman yung lahat ng mga rekotitos tungkol sa pinagdadaanan ni Chris Aquino sa LA? Maraming salamat sa ating source dahil si Chris Aquino po mismo ang kumumpirma ng mga detalye ng gamutan. Kaya may 18 buwan pa raw bago lumabas yung resulta ng pinagsama-sama po na medical abstract mula po sa Singapore, sa Texas at sa LA. Yun. So ganun pala yung sakit niya, understudy hanggang ngayon. Actually, yun, totoo yun. Pinag-aaralan talaga kasi para siyang ginipig, pinag-aaralan talaga. At saka diba, Nay, parang ang nakakalungkot, yung sakit mo pinag-aaralan. Kasi nga hindi matrace hindi matagpuan kung saan nag-uugat. Yun po ang kailangan talaga matuklasan para ang lahat po ng mga allergies niya kung saan nagmumula, yun ang maampat. Yun ang malagyan ng kaukulang resulta ng gamutan. Diba? At saka mahirap kasi kay Chris Aquino kasi sobrang linis niya kasi. Diba? Yung antibodies, kulang ng panlaban. Wala siyang mga sundalo sa loob ng kanyang katawan para kapag dumarating ang ganitong mga paghamong medikal, yung ika nga natin, di ba dapat may panlaban tayo. Tama. Hindi siya naglumpasay doon sa mga ulan. Hindi siya narumihan. Di ba ang mga bata pagka umuulan ay nagsisayaw doon sa mga marumi. Hindi siya tumapak o naglaro sa putikan.
hindi. Diba? Oo nga. Kaya sabi nga ng mga doktor mismo, kailangan natin ng antibodies. Yun yung mga sundalong lumalaban sa anumang mga mikrobyo na kumakapit sa ating katawan. Pero sa kabuuan po, tama o hindi, mali o wasto, isa lamang po ang ibig sabihin nito. Patuloy na panalangin po natin ang kailangan ni Chris Aquino para matuntun na kung saan ang gagaling ang kanyang problema at para makabawi na siya sa ganitong kondisyon. Oo. At sana lang, Nay, para nag-update na siya. Kahit ba lang isang beses, kapag maganda ang pakiramdam niya, magparamdam ulit siya para tayong mga sumusuporta, taga-antay sa kanya, alam natin. Para hindi po nanghuhula, Oo, yan. hindi po nag-iimbento ng kwento ang maraming tao, hindi po inilalagay sa kanyang bibig ang mga salita. Yun ang dapat. Maghintay po tayo ng mahaba-habang panahon kung saan papunta itong pagpapagamot ni Chris Aquino sa Amerika. Yun. Kasunod nga nito ay ang pagbuhos ng magaganda at positibong mensahe mula sa kanyang mga supporters na hanggang ngayon ay umaasa at nagdarasal sa kanyang pagaling. From Estrelleta Angeles. Thank you, Darla, for your update about Chris. I'm happy that she's looking good. From Imelda Miklat Imson. More prayers, Chris. Fervent prayers for your complete healing and protection in Jesus' name. Mula kay Pearly Mujico. Good to see you, Miss Chris. Will always pray for your speedy recovery. May God bless you always. Mula kay Milay. Thank you, Darla, for the amazing photo. Mrs. Chris, magpagaling lang po kayo. I will pray for your fast recovery. And God bless. From May Espijo. She looks better now. We'll continue praying for you, Miss Chris. Get well soon. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.